Magandang araw sa inyong lahat. So magiging topic natin for today, it's all about the transistor as a switch. So a transistor is a three-terminal switching device which can be used for, number one, switching applications. Number two, that is amplification of weak signals. And number three, in quantities of thousands and millions of transistors that are interconnected and embedded into a tiny integrated circuit or IC or chip or microchip, which makes the computer memory. So marami tayong makikita dito sa mga devices and gadgets natin as the transistor as the used being computer memories. Now, a transistor can be operated in three modes. Number one, we have the active region, saturation region, and then the cutoff region. So in the active region, the transistor works as an amplifier. Dahil ang property ng active region, yung base to emitter terminal, this is forward bias, and then the base to collector terminal, this is reverse bias. So minimal yung kuryente na dumadaan dito, kaya ang nangyayari doon, we can use that as an amplifier. Ngayon, doon naman sa saturation region, wherein saturation region and cutoff region, the transistor can be used as a switch. So sa saturation region, we have here fully on, and then the cutoff region naman, we have here the fully off. So ano nangyayari, bakit natin siya nagagamit as a switch dito sa dalawang region na ito? Una muna, puntahan natin muna itong cutoff region. So sa cutoff region, nangyari dyan, both the base to emitter terminal and then the base to collector terminal are reverse bias. So dahil reverse bias silang pareho, ang mangyayari dyan, walang kuryente na makakadaan from the collector to emitter terminal. Unlike in the saturation region, wherein ang mangyayari, so base to emitter terminal, that will be forward bias, and then the base to collector terminal, which is dun sa active region, it's a reverse bias. Ngunit sa saturation region kasi, ang mangyayari, the value or the amount of the current that can flow from the collector to emitter will be at the maximum. Kaya mas madaming kuryente ang dumadaan sa collector to emitter during the saturation region than in the active region. So makikita natin dito sa graph na ito. Here, we have the active region along dito sa may puti. Now, dito sa may shade na may red, we have here the cutoff region. Again, dito sa cutoff region, walang flow ng kuryente na pupunta from collector to emitter. And then, sa saturation region, again, yung collector to emitter currents, nasa maximum ang values nun. Ngayon, transistor as a switch. In a transistor, unless a current flows in the base circuit, there is no current that can flow in the collector circuit going to the emitter terminal. Ngayon, dito sa collector terminal kasi natin, dito natin kinukonect yung mga loads or outputs. Ngayon, again, ulitin natin, saka lang magbubukas yung collector to emitter terminal if there is a current that will flow in the base, so yung IB. Pag wala namang kuryente na dadaan dito sa may IB, so walang signal na pupunta from the going to the base, hindi magbubukas yung base to emitter. So therefore, nakasara pa rin yung sa contact at the collector to emitter. So this property will allow a transistor to be used as a switch. The transistor can be switched on and off by changing the base current. So ngayon, there are few applications of switching circuits operated by transistors. Magbigay lang tayo ng isa. We have here light operated switch. So titingnan natin, we have here a light emitting diode. Tapos we have here the resistor. So ang gamit nito, maglilimit ng kuryente at voltahe nang sa ganun tamang-tama lang yung voltahe na mapupunta dito sa light emitting diode. Ngayon, we have a LDR, o that is light dependent resistor.
At ang value ng resistance nito ay nakadepende sa light na napupunta sa kanya. So, sa condition na ito, yung pag madilim ang paligid, ang resistance nito ay mataas. So kapag maliwanag naman ang paligid, ito naman ay ang resistance niya bababa. Ngayon meron tayong variable resistor dito. Ang gamit nito is for adjusting yung kuryente na pwedeng dumaan papunta dito sa base current. Ngayon, kung example, gusto nating i-on yung ilaw at a minimal amount of light, so pwede nating i-adjust dito. So ngayon, kung gusto naman nating i-adjust yung light niya, sabihin natin gusto nating umilaw yung LED kapag maliwanag na maliwanag, so i-adjust lang natin dito para yung kuryente na pupunta dito sa base, mag-adjust din siya. So tignan natin yung circuit na to. So yung circuit natin, we have here the VS or yung supply voltage, and then we have here the ground. Ngayon naman, kung papansinin natin, again, yung sa property ng transistor as a switch, if ever na may kuryente na papasok dito sa base, that's the time na magkakaroon ng forward bias sa base to emitter terminal, and then iilaw na tong LED. Ngayon tignan natin, like sabihin natin at during a dark environment, ang resistance ng light dependent resistor ay mataas. So ngayon, kahit na connected yung circuit natin dito, dahil mataas ang resistance na ito, ibablock niya yung kuryente. So ibig sabihin, walang papasok na kuryente dito sa base terminal. So ngayon, hindi magbubukas yung collector to emitter, then this is turned off. And pag lumiwanag naman, ang mangyayari, ang resistance ng LDR, bababa po yan. Ngayon, dahil bumaba yung resistance according to Ohm's law, may dadaan na pong kuryente dito. Papunta dito sa base, and then i-turn on niya yung base to emitter. Ngayon naman, dahil doon, bubuksan niya yung collector to emitter. So ngayon, iilaw na po itong LED. So yung yellow na mga arrows dito po, that is the direction of the electrons. Again, the direction of the current is from positive to negative. And then the direction of the electrons is from negative to positive. So, a simple idea lang po. Okay, before continuing into our lesson, magbigay lang tayo ng konting knowledge about mga relay. Okay, meron tayong mga magnetic relays, meron tayong mga electronic relays. So, yun yung mga parts niya. Here we have a coil here. Okay, ito yung representation ng coil. So, meron tayong dalawang pins dito or dalawang terminals. Ngayon, pag once na ang coil ay na-energize or dinaanan ng kuryente, so ito ay magkakaroon ng magnetic field. Or that is, ang mangyayari po diyan, pag nagkaroon to ng magnetic field, meron tong isang portion dito na metal, imamagnet po niya yon padikit sa kanya. Ngayon naman, pag nawalan po siya ng kuryente or that is de-energized, ang mangyayari, mawawalan na siya ng magnetic field. So, may spring dito na nakakabit dun sa metal, dun sa material na ito. So, ito po ay babalik sa kanyang position. Okay, again, if this coil is energized, so ito, didikit doon. Pag ito naman ay na-de-energize, dahil sa spring nito, wala na magnetic field, ito po ay lalayo na sa kanya. Okay, pag-usapan naman natin yung mga contacts na nandito. So, meron tayong 1, 2, 3. So, we have here 1, 2, 3. Meron tayong tinatawag na common. Okay, ito yung nasa gitna. Which, ito pwedeng mapunta dito sa contact na to. And then, minsan naman, ito ay pupunta dito sa contact na yan. Okay, so we have here a normally open contact. So, open dito. Kung papansinin natin dito sa portion na to, that is open. Okay. Normally open, sabi natin, because the time na walang energy na pumapasok dito sa coil, so walang magnetic field dito, so naka-open lang yan. But by the time na siya ay na-energize yung coil, so ito, kanina sabi natin, ito ay didikit doon, so ngayon yung contact na to pupunta dito, so magiging closed na siya.
magiging close siya kung merong energy na papasok na dito sa coil. And baliktad naman pag itong normally closed contact. So, titignan natin, that is closed. So, ito, naka-closed po yan. Ngayon, by the time na na-energize yung coil natin, again, ito ay pupunta dito sa normally open contact. Sila na po ang mag-close. Yung sa normally closed contact naman, sila na po ang mag-open. That will happen if meron na tayong energy dun sa coil. Okay, so kung maliwanag na, let's proceed with our lesson. Dahil dito sa next diagram natin or example ng transistor as a switch, gagamit na tayo ng relay. Okay. So this is a heat-operated switch. One important component in the circuit of a heat-operated switch is a thermistor. So ito yung thermistor. A thermistor is a type of resistor that responds depending upon the surrounding temperature. Its resistance increases when the temperature is low, and its resistance decreases when the temperature is high. So, punta muna tayo dito sa thermistor na merong negative property pagdating doon sa relationship ng resistance at saka temperature. Okay, tignan natin maigi. So, we have a thermistor here. Ngayon naman, ang mangyayari, tumaas yung temperature. So, dahil tumaas ang temperature, yung resistance ng thermistor, bababa yan. So, mag-a-allow na siya ng kuryente papasok dito. Okay. Meron tayong resistor dito. Ang gamit nito is to limit the current na papasok dito sa resistor. Dahil po pwedeng mataas yung kuryente na papasok dito. Kung wala itong resistor, baka masira yung transistor natin. So, yun yung trabaho niya. Ililimit niya yung kuryente na papasok dito. Okay, again, tumaas yung temperature natin. So, yung resistance ng thermistor ay bumaba. So, dadaan yung kuryente dito. Okay, mag-on yung base to emitter terminal. Therefore, magkakaroon na ng flow ng kuryente from collector to emitter. So, mag-on naman ngayon. Okay, ito, from the voltage input, mag-on na ngayon ang ating relay. So, meron tayong normally open contact here from a different power source. Ngayon naman, pag ito ay nag-close na, so ngayon, tutunog na yung ating buzzer. So, saan natin ginagamit itong circuit na ito? Okay, like for example, ang buzzer natin will operate at, let's say, 220 volts. So, ngayon naman, ang control circuit natin dito, mas mababang voltahe. Sabihin natin yung relay dito, this is only controlled by 12 volts relay or 24 volts relay. Pero ang papaganahin niya ngayon is 220 volts na buzzer. Okay, next naman, we have a DC motor control drive. So again, meron tayong relay dito. Ngayon, meron tayong triggering signal. Again, meron tayong resistor dito to limit the current that's going to flow dito sa may base. Ngayon, itong ating load is a motor. So, kung titingnan natin yung source ng motor natin, nanggaling din dito sa VCC. So, sabihin natin this is a 12 volts electric motor or 24 volts electric motor. Nakadepende dun sa VCC if this is 12 or 24. Ngayon naman, again, kapag may signal dito from a sensor, mangyari po dyan, okay, mag-on na ito. Pero bago yan, tignan muna natin yung condition ng motor natin kasi naka-connect siya dito sa normally closed contact. So, ibig sabihin nun, kapag itong circuit na ito naka-off, yung ating motor ay naka-on. Okay, umaandar pa lang yan. So, by the time na may signal na pumasok dito sa base natin, so na-open na yung, nag-on na yung ating transistor, mangyari mag-on rin tong relay. So, ngayon, yung normally closed contact, mag-o-open na yan. Ngayon, patay na yung ating
motor. So by the time na nawala yung signal mula dito, so mag-o-off na yung relay, so babalik sa normally close ang ating contact dito, so naka-on ulit yung ating motor. Ngayon tignan natin naman yung isang circuit pa dito. Yung opposite naman ito doon sa kakadiscuss lang natin na feature. Ang ginawa natin, nilipat natin yung contact ng motor dito sa may normally open contact. So, ibig sabihin, kapag walang signal na napunta dito from a sensor or a voltage source, so ngayon naka-off ang ating electric motor. But by the time na nilagyan natin ng signal dito, so mag-on na yung transistor, mag-on naman yung ating relay. So, etong contact natin, malilipat dito sa normally open, so magko-close na dito. Ngayon, naka-on naman siya. But by the time again na nawalan to ng signal, mag-o-off ang relay, babalik dito yung contact, mag-o-off ulit ang ating motor. So, puntahan natin yung last na example natin. So, halos pare-pareho lang ito, no? Yung principle nila. Again, meron tayong mga relay. So, the circuit below can be used to turn on a device connected to the relay terminal. So, ang contact natin dito is normally open. So, nakadepende na kung ano yung gusto nating i-operate dito sa kanyang load. Like for example, okay, this is a control circuit, mababang kuryente lang po ito. Okay, or papindot-pindot lang yan. Or ngayon, yung pwede nating i-control dito sa load. Sabihin natin, yung control circuit dito is only 12 volts or sabihin natin it's only 5 volts pero pwede niyang kontrolin from 5 volts ito sa control circuit, pwedeng makontrol dito 12 volts. So kapag 12 volts naman dito sa circuit na ito, pwedeng ang relay na ito ay 12 volts din. Ngayon, sabihin natin yung contact points, pwede siyang mag-control ng 220 volts. Okay, ngayon naman ano ang gamit ng flywheel diode? Okay, the moment na nag-off yung ating transistor, so mapuputol na yung kuryente natin, itong relay, dahil the time na naka-on siya and then bigla-bigla siyang in-off, meron siyang naipong magnetic field, so magkakaroon ng induced EMF dito. Ngayon, in order na hindi masira yung ibang parts ng ating circuit, ang gamit ng flywheel diode is dito, isi-short niya itong relay para ma-discharge yung naipong induced EMF dito sa loob na by the time na siya ay na open circuit from this area. So napakadaming application ng transistor as a switch. Yung principle na ginagamit, again, pag walang kuryente na papasok dito sa base, naka-off lang po yung ating transistor. So, hindi mag-o-on yung ating device. Ngayon, pag once na may kuryente na pumasok dito sa base, that's the time na mag-o-on ang transistor and then that's the only time na mag-o-on din yung ating mga loads sa collector side. So, yun lamang po. Maraming salamat po.